teka lang ha. Naku, wala nga yung senyorang Chiki. Mamimiss natin siya kaya kasama natin si Kumaring Sean. At charan! Suot niya yung aking finished product. Ayan, natapos na yung bracelet. Diba? So Kinaya ko. cute. I Hindi ko love talaga it. tinantanan at tinulungan ako ni Sean. Maraming salamat, Sean. Ituturo namin sa inyo yung tip. Aba, sa tuwing namimili tayo, madalas ang mga lalagyan ng mga pinamili natin ay ang mga plastic. So, ang tendency na iipon lang ito sa bahay. At dahil hindi na bubulok ang mga ito, malaking problema kung itatambak lang natin ito sa ating mga bahay. Kaya naman bibigyan namin kayo ng solusyon sa maraming pwedeng gawin sa plastic, hindi ba, Sean? Correct. Tama ka dyan, Chang. Actually, hate na hate ko yung mga nasasayang na plastic. Oo. Kasi naman, di ba, medyo dadagdag lang to sa mga toneladang basura. Basura, totoo. Ito ang ilan sa mga paraan para di na tayo makadagdag perwisyo pa kay Mother Earth. Okay. Una, pwede natin itong gawing hand covers o mga guantes kapag tayo naglilinis sa banyo o di kaya sa ating garden. Bukod sa pwede rin natin siyang gamitin kasing lalagyanan ng mga basura sa banyo, pwede rin yon. O di kaya naman, kung may pupulutin tayong mga dumi sa ating bakuran ng ating mga paboritong pets, ay pwede niyong proteksyonan ang inyong mga kamay gamit ang plastic sa mga chemicals at Alam mo, dumi ginagawa din. ko. Kunyari, Oo. ito yung dumi, no? Pulutin ko, ng tapos gaganunin doggy. ko. Oo. Di Tapos tapos, diretso na. yan. So, nakatipid na kayo sa pagbili ng rubber gloves na nasa 200 pesos. 200 Mahal yun. pesos, ginamit ko lang yung bracelet ko pang ipit. O pwedeng Yes. rubber band, na Oo, tinuro pwedeng naman rubber natin band. the Nung other isang day, araw. di ba? Oo. At kung pwede sa kamay, pwede rin gawing knee pads kapag maglilinis kayo ng banyo o luluhod sa lupa ng inyong garden para maproteksyonan ng inyong tuhod o kaya naman ang pants na inyong suot. Oo. So, itatali nyo lang yan, syempre. Tapos gumamit lang kayo ng rubber band. At isunod na natin ang paa dyan. Pwede nyo gawing proteksyon ang plastic bag para hindi, kunyari, biglang umulan. Nasa opisina kayo. Suot nyo ang paborito ninyong sapatos. O, madali lang. Ilagay ang supot. Oo nga eh. Sino Ayan. ba gumagawa nito, Chang? Ay, may kakilala akong ganyan. Sa matikas na Oo, parang na reporter, ata. tago natin siya sa pangalang Carlo Castillo. Nang napunta siya sa... Malabon. Oo, punta siya sa Malabon. Wala siyang nabiling bota dahil nagkaubusan. So, ito ang paraan na pwede niyong proteksyonan ang inyong mga paboritong sapatos. Na para ang dating lang, ay bigla kayong may instant bota. O, di ba? Yeah. And speaking of, madalas sa pag-ulan, pwede rin itong gawing pangsaklob sa ulo kung sakaling biglang umulan at wala kayong dalang payo. Alam mo naman, tayo mga Pilipino talaga, nagugulat ang mga nasa ibang bansa kasi talagang tayo maabilidad. Lahat nagagawa natin ng paraan. Correct. At speaking of this, alam mo yung pagka nagbababad kayo ng Huwag ka hair lang treatment? magkasipon. Oo. Oo. Pwede rin to. Oh. Kunyari, Pasok mo gagawa kayo ng, tama, di ba? Oo. Yung mayonnaise, lalagay sa buhok. Pwedeng ito yung parang pang cover nyo kung wala kayong shower cap. Correct. Kung maliligo kayo, ayaw nyo mabasain yung blower na buhok, pwede nyo gamitin ito. At pwede nyo ring lagyan ng mga importanteng documents ang plastic bag. Kasi safe na safe yan, lalo na ngayon. Maulan, kailangan pinoprotektahan natin ang ating mga dokumento. So pwede nyo ibalot ang inyong bag o yung mga Kung bag malit ng yung mga bag, anak ninyo. Oo. well, harap tayo. Yan, malaki. Ito, malaki-laki. Ayan. Lalo na kung ang nabili nyong bag ay medyo nagtipid kayo at hindi water resistant, pwede nyong isupot ang kanilang mga bags para sa pagpasok sa school ay hindi mababasa ang kanilang mga gamit. Correct. Siyempre, At yung mga dokumento, pwede rin na bago natin itago sa ating cabinet at lalo na kung ang lugar natin ay bahain, pwedeng ibalot yan sa mga plastic na ganyan para kung sakaling may mangyari, hindi naman masyadong ganong masisira ang mga dokumento. Correct. Tapos, Chang, kung di nga kasya yung gamit, yung bag ng chikiting kasi minsan malalaki yung mga bag. Di ilabas niyo yung mga notebook nila. At siyang ipasok sa loob ng plastic at ipasok sa loob ng bag. At least safe yung mga notes, di ba? Kung mabasa man yung bag, at least yung mga notebooks hindi nabasa. Correct. Lipat naman tayo, Chang, sa kitchen uses ng plastic bag. Siyempre, pwede itong gawing chopping board o kitchen mat kung marami kayong kailangang hiwain. Ipatong lang sa kitchen table, isecure ng scotch tape o masking tape para hindi kumilos at ready na ang improvised kitchen mat. Mga mare, tulad na lang nito. Okay. Pagkatapos gamitin, pwede itong hugasan at isampay para magamit ulit. Ang tawag dyan, reusing. And reusing again. Yes. At may pantapat din ako dyan sa'yo, Sean. Kung kailangan nyo namang magdikdik ng pagkain tulad ng mga crackers o di kaya, yan, kunyari, kailangan nyo doon sa inyong niluluto o kaya yung mga cereal, ipasok lang sa plastic bag. At syempre, dyan na kayo magdikdik, gano'n. Yun. Pwede nyo pang
durug-durugin ng lumang Yes. bote ng Oo. soft drinks or beer. Oo, pwedeng i-rolyo lang. At pwede rin niyang gamiting alternative for pastry bag. Itong plastic na ito. Ayan. Pwede Okay, nating pupunin lagyan lang ng natin. itong cream. Ilalagay lang natin dyan. Tapos, syempre, make sure na malinis po yung plastic na gagamitin ninyo. At bubutasan lang natin, syempre, ng maliit sa dulo. At pwede nyo nang gamitin yun pang design. Ng cupcake. Oh, di ba? Ang galing mo, Chang. Oh, ay, wala talaga akong ka-arte-arte na ganyan. Oh? That's art. Cloud art. Mukha siyang ulap. Oo, ayan. diba? Ilan lang yan, mga mare, sa pwedeng paggamitan natin ng mga plastic bag dahil laging may simpleng solusyon sa pang-araw-araw na konsumisyon. Caring-caring nyo yan, mga mare, dahil andito lang kami para magbigay sa inyo ng wise tips. At punta muna tayo kay Chonky Bench. Thank you. Roda Aducal, Valenzuela City, ikaw ang nanalo ng Talasa Lechenes kahapon. At ang ating Talasa Lechenes ngayon, ganito yan ha, nagsimula ang Chukchak Chenes. At sinabi ni Chonky Ben sa sarili niya na ipaliliwanag niya ang ibig sabihin ng Chukchak Chenes kapag nasa tamang pagkakataon na. Ito na ang pagkakataong yon. Ang Chukchak ay showbiz expression na pagdidiin sa anumang pangungusap na ipinaliliwanag ng isang showbiz citizen. Ang Chenes naman ay malawak dahil ito ay pamalit ng mga baklos at girla sa lahat ng uri ng paksang tinatalakay natin dito. Kaya ang Chukchak Chenes ay binuo ng mga bossing natin na sina Patrick Paez at Edward Navarrete bilang showbiz segment sa Sapul para sumimbolo sa mariin naming paghahatid ng mas malawak na paksain sa showbiz. Mula sa Chukchak Chenes ay ipinanganak ang Talasa Lechenes na ang pakahulugan ay mga kwela at kamanghamanghang mga nakatalang salitang showbiz na ating isa-isang pinag-usapan sa nagdaang 14 na buwan. Langok. O, sasagot din kayong blind item ha. Isa siyang sundalo na hindi kailanman natutong mareklamo sa lahat ng laban ng buhay. Susugod siya kapag pinasusugod at aatras kapag pinaatras alang-alang sa ikatatagumpay ng bawat gerang ipinaglalaban. Masayahin nila lang sa harap at likod ng kamera pero hindi maitago ang pagiging payaso. May lumbay na taglay sa buhay pero may ilaw na alay sa kapwang nangangailangan. Maraming pagkakataong siya ay lulubog lilitaw pero sa bawat unos ay palagi nasisilip ang maliwalas na bukhang liwayway. Itago natin siya sa pangalang Chonky Benz. Mga Chonky Babes at Chonky Babes, mga utoy at mga ining. Hope to see you soon again. Bye-bye. Punta natin si Makata sa Oplan Talentado. Oplan! Ito na po ang inyong inabangan na Oplan Talentado. Ito po ang ating unang kalahok, nagtitinda ng mais, walang mintis. At siyempre ang kanyang kakantahin, Baby I Love You by J Brothers. Anong pangalan? Roland de la Cruz po. Galingan mo pare at nanonood ang buong mundo. Ito na, Roland de la Cruz, Oplan Talentado. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Wow, maraming salamat sir. At siya po ay may humamon pa. Dito po ay nagtitinda naman ng buko. At talaga naman po, guwapong-guwapo. Ito naman po, ispan naman kayo sa camera, sir. Ito, sige, bahala ko kayo kung anong gusto nung kantahin. Ang ganda pong pangalan, si Clarito Samaro. Siya po yung nagtitinda ng buko. At ang kakaiba po sa kanyang buko, kung titingnan po ninyo, hawakan mo ang mikropono, kakaiba po ang kanyang buko. Sapagkat pagka ito po yung binuksan, tingnan nyo naman, meron na pong cup sa loob. Ready to drink. Okay po, panalo. Ang ano pong kakatayin ng pamagat? Anak! May panmukha na kayong lolo. O sige, ladies and gentlemen, Clarito Samaro. Teka, may asawa ba kayo? Meron. Paano nangyari yun? O sige po, kanta na kayo. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Ang nanay at tatay mo, di malaman ng gagawin. Hindi nyo na humalaman ng kasunod. Yan nga po ang ating Oplan Talentado. Maligayang panunod po sa aking ama-amang Seto Clemente. Nandiyan po sa amin. Ito po ang ating Oplan Talentado. Dito lamang sa Pool sa 5. May
Magiging maulan pa rin ang mga susunod na araw, kaya ingat po, tutok lang sa TV5 at Action Weather para sa latest na lagay ng panahon. Kita-kita po tayo ulit sa Lunes. Enjoy your weekend mga kapatid. Muli, ito po ang Sa Pulsa 5, saan man, kailanman, kapatid. Ingat po! Ingat. Sa mga taga-Ilocos, nandyan po kami bukas para sa barangay face-to-face. Magkita-kita po tayo. I like watching the birds gather rain. And all I can do is read a book one day away. I read my book, but it's not the same. It's not the same. It's not the same. Born to be